Nakalipas ang ilang oras, ngunit Kaakibat hindi ng pa rin nila pangarap makita ang ay ang bundok. paghihinagpis, liwanag at kadiliman. Diliman ay paniguradong may nagtatangis, nagmamakaawa. Hindi na ako makapag-antay sa araw kung kailan wala ng kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, Noli Me Tangere, ako si Jose. Ito ang kwento ng aking bayan. Bienvenido a nuevo a Pilipinas, Don Crisostomo. Gracias. ¿Cómo estás, Kapitan Tiago? Talagang pinagandaan niyo ang aking pagbabalik. Para sa supwesto, alam kong 7 taon kang nawala sa ating bayang Pilipinas. At alam kong nasasabi kang tikman ng putahe ng ating bayan. Halika at ipapakilala kita sa aking mga panauhin. Natigilan ng lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang Mga paglakbay. Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Siya ay nagmula pa sa Europa. Kinagagalaw po kayo lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kuro ng San Diego. Kinagagalak kong makita muli ang matalik na kaibigan ng aking kama. Kung nagkamali ata ako, patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon na ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyang na ipagkait sa iyong ama ay mapasay. Gracias, Senyor. Iyo, isang matapat na tao ang iyong ama. At masasabi ko na isa siya sa kagalang-galang at matapat na tao dito sa ating bayan. Maraming salamat po. Pinawi ng mga pupuri ninyo ang duda ko sa nangyari sa aking ama. Gayong akong anak niya ay walang kaalam-alam. Mga mahal kong panauhin, halika na sa ating hapag-kainan at nakahanda na ang ating hapunan. Siya, tara. Masayang nagsihapunan sa hapag ang mga panauhin. Nag-alukan pa ng silya at 2 kura. Kahit na parehas nilang gustong maupo sa kaliwang kabisera ng mesa. Nang malapit nang matapos ang hapunan, ay nagsalita si Ginoong Laruha. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Sa totoo niyan, tila ang aking bayan ang nakalimot sa akin. At kahit saan man ako pumunta ng bansa, hindi ko nakakalimutan ang aking bayan. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan ay hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, anong pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Pero bukod sa inang Espanya ay parang wala na akong naibigan pang ibang mga bansa. Ang aking aralin ng kasaysayan, kultura ng ibang bansa ay parang nakakalimutan ko lang dito. Kung gayon ay isa kang bulag na hangal, Iho, bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa? Kung wala ka namang nagustuhan. Ang iyong napag-aralan ay alam din naman ng kahit sino mag-aaral na tanungin mo dito sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan talaga siya noong bata pa ako. At mukhang hindi na talaga siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya. Dahil nagugunita ako ang mga panahon ang reverensya ay dumadalaw sa amin para sumalo sa aming hapunan.
Senyores Kapitan Tiago, kakabalik ko lamang mula sa Europa, kaya't sana'y maintindihan ninyo na kailangan ko agad lumisan. Pupunta pa ako sa San Diego sa makalawa para sa Todos Los Santos, kaya't may kailangan akong katagpuin. Hindi na ba mapipigilan ng iyong pag-alis, Ginoo? Sana ay mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Paumanhin aking doon, ngunit mahalaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapon. Ginoo, Kapitan, hayaan mo na lang muna siya. Kita ninyo, kapag pinapadala niyo sa ibang bansa ang inyong mga anak upang makapag-aral, nagiging mayabang sila at lumalaki ang kanilang ulo at nawawala ng galang. Bago pa lamang makaalis ng tuluyan si Ibarra, ay sinundan siya ni Teniente Guevara upang Para! Sandali lamang. Binata, mag-ingat ka sa mga paligid mong kaaway dahil ang nangyari sa iyong ama ay maging ari sa inyo. Pagpatawad din niyo sa wari ko'y naging mabuti sa inyo ang aking ama. Ngunit sa pagkakaalam ko wala ako o ang aking ama may lihim na kaaway. Bara, madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin ng kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama, ay hindi niya lubos akalain na mayroon siyang nagtatagong kaaway. Ngayon alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin tungkol sa nangyari sa aking ama. Ngunit huwag ka mag-alala. Ang nabubulok sa bilangguan sa bansang ito ay maituturing na kabayanihan. Iyo, hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama na isang ere at filibustero. Ngayon ko lang nalaman ng tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit na kanyang sinapit. Patawad, ngunit kinakailangan ko nang umalis. Ipapaabayan ko na lamang kay Kapitan Tiago ang lahat ng nangyari upang ikwento. Muchas gracias, Teniente. De nada, Senyor Ibarra. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana, abala sa pagboborda. Baka sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Ang kanyang mga pagkainip ay napawi nang may kalesang pumarang sa tapat ng kanilang tahanan. Magandang araw, Tia Isabel. Nais ko sana makausap si Maria Clara. Ay, nariyan sa loob. Halika, tuloy ka. ¿Cómo estás, Ibarra? Salamat naman at muli kang nadalaw dito sa aming tahanan. Magandang tanghali, Kapitan Tiago. Nais ko lang sana makausap ang iyong anak. Sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, marami mo siyang sunduin sa kanyang silid. Marahil siya ay nahihiya at nag-aayos. Clarita, narito si Ibarra at nais kanyang makausap. At maya-maya pa ay makikita ang dalawang nag-uusap sa azotea. Kapalad ako na ipagkasundo tayo ng ating mga magulang para ikasal. Dahil kung hindi, baka hindi na ako makahanap ng babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Ibarra. Siguro dahil dyan, inabihan mo ang mga kababaihan sa mga bansa iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos sa aking sinisinta. Nahanap pa ba ako ng ito? Sinungaling, hindi ako makapaniwala. Pinipikit mo ang iyong bata pagdating sa mga babae sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa taong sinusuri ng kagandahan. Mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw lang ang aking pinakainin. Tawad aking sinta. Kung kailangan ko ng lisanin ng impilo. Bukas ay Todos Los Santos, kailangan puntahan ng isang tao roon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at mabusay. Paalam maraming. Dahil sa Todos Los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay dahil
Sa pagdagsa ng mga tao, pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng kanyang ama kasama ng isang utusan. Alam mo ba ninyo kung saan nakalagay po ito ng aking ama? Oo, senyorito. Tinamnan ko ho yun ng Delpha at nilagyan ng malaking krus para madali ko ho itong matandaan. Dito ho, senyor. Nakalipas ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Kanina pa tayo rito ah. Akala ko ba alam mo kung saan nakalagay po ito ng aking ama? Pasensya na ako, senyor. Alam ko naman talaga. Hindi ko lang maintindihan kung bakit tayo nawawala. Mawalang galang na ho. Alam niyo po ba ang may krus na may puntod na may pangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak, sinunog ko na. Sinunog? Opo, inutos yun ng kurang malaki na sunugin siya. Kung gayon, bakit niyo hinuha yung puntod ng aking ama? Saan niyo siya dinala? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga patay. At ginawa mo naman ang sinabi niya. Patawad po, senyor. Sumunod lamang po ako sa utos. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama ay hindi napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Kamusta? Pila namamatay ang mga butas? Magandang araw sa iyo. Ano po, Yes, kayo? Ano po, padre? Padre, paano nga po yung mga batang gustong sumali sa kristal? Ah, sige na. Ako na bahala doon. Sige na. Magsi-alis na kayo. Magandang araw. Nakita niyo ba si Padre Salvi? Nandun po. Ikaw! Ikaw ba ang gumawa ng ganong kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyo na wala akong alam sa sinasabi mo. Eh kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang napalitang kong kura na si Padre Damaso. Sobrang galit at muli ang naramdaman ni Ibarra para kay Padre Damaso. Dahil sa kanyang hindi mapigilang emosyon ay tinahak na lamang niya ang daan sa kanilang bahay. Hoy ikaw, ano yung balita mo sa bahay na may ninakaw ka raw? Hindi po ako nagnakaw. Wala naman po ako ninakaw na kahit na ano. Paliwanag ka pa? Ito sa'yo! Mga po kayo! Ay! Crispin! Mga po kayo! Mga po kayo! Crispin! Ikaw! Ikaw! Umuwi ka sa inyo yung mahal ng kapatid mo! Wala nang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hampalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibing katahimikan. Pagdating ng 10 gabi ay nakapingid na ang buong sambahayan. Kaya't kinalag niya sa angkari na pingaw upang makapagtaustos siya muli sa bintana ng kampanal. Inay! Inay! Jesus Maria Joseph, ano nangyari sa'yo, Basilio? Huwag po kayo mag-alala. Si Crispin po naiwan sa kumbento. Naiwan? At siya kayo po kayo? Salamat naman at buhay siya. Bakit kaduguan? Inay, ako po'y tumakas lamang po sa kumbento. Pero pinatakas po ako ng Sacristan Mayor. Bawal na daw po maglakad ng alas 9. Pinuputukan po nila ako sa ulo. Tumaplis po, muntik na po ako matamaan.
Walang hiya talaga yung mga gwardiya sa ganyan. Sadyang wala silang mga puso. Inay! Basilio! Anak! Gumising ka! Basilio! Basilio! Anak! 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 Basilio! Kinaumagahan ay maagang namitas si Sisa ng pinakamahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang basket saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura sa kumbento ng simbahan. Tao po, magandang araw po. Sino ka? Ako po si Sisa, ang nanay ng si Tristan at si Christine. May dala po akong gulay para sa kura. Maaari ko ba makausap ang kura? Hindi maaari, may sakit ang kura. Kung gayon, ay maaari ko ba makausap ang aking si Christine? Huwag ka nang magkaila. Alam mo lahat na si Crispin ay nasa inilang bahay. Si Basilio ay nasa bahay, ngunit ang anak ko si Crispin ay naiwan daw ho dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga, ngunit tumakas din naman pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka may nahanap na siya ng mga guardia civil sa inyo eh. Alam mo, mabuti kang asawa, ngunit yung mga anak mo ang sasama tulad ng kanilang ama. Yung maliit, naku, baka higitan niya pa yung kanyang amay. Tumakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanan ng hindi nila ginawa. Nasaan na kayo mga anak ko? Umuwi na kayo mga anak ko! Umuwi na kayo! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Umuwi na kayo! Umuwi na kayo mga anak ko! Hihintay ang ina nyo! Nandito ako! Asan na ba kayo? Umuwi na kayo! Crispy! Basilio! Crispy! Basilio! Asan na kayo? Naghihintay ako sa inyo. Hangin, kita niyo ba yung mga anak ko? Hindi! Basilio! Crispin! Nasaan na ba kayo? Uwi na kayo!
bala ko po at naman. Anong maipaglilingkod ko sa iyo? May nais lang po sana akong isang gulit sa iyo. Nais ko po sana humingi ng payo katulad ng ginawa ng aking Manong. Gusto ko po sana kasi tayo ng paaralan bilang pag-aalaala na rin sa aking karunahan. Matagal ko ng pangarap yan. Pangarap na maging isang baliw. At tawagin nilang baliw. Baliw kayo dahil humihingi kayo sa taong na pagkakamalan nilang baliw. Para sa kanila, ang matatalino yung mga kapitan na walang ibang pinag-aralan at walang ibang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa kuta. Hindi kayo humingi ng payo sa kura o sa kapitan o sa mga may tungkulin. Maaari rin silang sundin, maaari rin hindi. Naniniwala akong mangyayari ang aking mga plano ng walang hanggan. Matutuloy ang inyong plano kung makikipagtulungan kayo sa mga taong sinasabi. Totoo ang makapangyarihan ng kura. Subalit hindi ako lubusang naniniwala sa mga abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay naniniwala sa katuwiran at pamahalang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura, sapagkat nagpapahalik sila sa kamay na idinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan po ay wala pa pong bayang dumarating. Pipi ang bayan, kaya hindi dumarating. Ngunit hindi magtatagal ay darating din ang panahong iyon. Malalaman nyo ang kanilang mga pagtitiis. Naunawaan ko ang ibig sabihin. Ngunit dapat niyong malaman na ang mga nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi pinapatupad sa ibaba. Ang nanunungkulan ay pang abuso. Dalawa lamang ang maaari niyong gawin. Kung yumukod sa mga makapangyarihan o hindi yumukod, ang kapalit ay kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi kailangan? Sapagkat ang iyong lupang tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik sa kanilang Papahalik ng kamay? Nalimutan po ba ninyo na sila ang dahilan kung bakit namatay ang ating ama? Hindi ko nais makiganti, alang-alang sa kapakanan ng relihiyon. Hay iyo, huwag mo nang ituloy ang inyong plano hanggang hindi nyo natatanggap ang kasawian. Tulungan kaya nila ako at paniwalaan ang para lang tinatayo ko ang magtutulay para makalaya sa mga ating bayan ito at matuklasan ang mga hanggang ng kumpento. Mga biguman kayo, nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat ninyo. Ilang araw na ang lumipas, pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang paging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alta de Sociedad. Bakit? Nangit lamang sa akin ni Jesus ng mga taong sumunod sa kanya, gaya ng arkitekto at mga reverensya. Nakatatawa ang mga taong kumukuha ng servisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang niyan ng pamamahan at nagtulungan. Ako lamang ang gumuhit ng simbahang yan. Ang pinapagdanggusalin ni Jesus kung may nangangailangan din ng eksperto. Eksperto? Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader na bubong sa wali. Dali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan na ang ama ng isang ulupong na nangangamatay sa bilangguan ni walang maigan. Walang sino mang maaaring malipos na sa aking ama. Itong paring na ito ang kinaiiwas-iwasan ko. Paring walang galang at walang utang na loob. Isang demonyong nagbabanal-banalan. Siguro dapat na siyang mamatay. Huwag, Senyor. Dasal ka na sa lahat ng Santo Padre. Makikita na natin ngayon kung dugo o lusok ang dumadali sa iyong ugat. Huwag Ibarra, para sa akin, maawa ka sa kanya. Pinapakilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares. Siya ay inaanak na kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro.
Nariyan ka pala, Maria Clara. Gayon Ibarra ay nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkapares kami ng hilig kay Ibarra. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo siya ng sabi. Anong nangyari? Dahil siya ng kerida niya ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi ay malalaman nilang buo mong pagkatao. Huwag kayong magingay doon niya, Victorina. Ano ang inyong pinag-uusapan? Dahil gusto kong ipagtanggol kami ni Linares. Kung gano'n, ano ba ang inyong gusto mangyari doon niya? Ang pinsan ko si Linares ay hahamonin ng Alperes. Kung hindi siya pumayag ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Ha? Natuklasan ko na magkakaroon ng malaking himagsikan at kayo ang nakatakdang mapahamak dahil isisigaw ng mga maghihimagsik na bayaran ang inyong pangalan. Anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa, Ginoo, kailangan na ninyong umalis. Saan ako pupunta? Naghihintay ba sa akin? Kahit saan, basta sa malayong lugar, sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihang tao upang hindi nila masabi na totoo na may kinalaman kayo dito. Crisostomo! Ako nga. Sa bangkay ng aking ina ay nangako ang paliligayahin kita. Ano man ang aking nagkapalala. Nagpunta ako rito para rin ang pangakong yun. Bagamat ikaw hindi tumupad sa ating sampahan. Lalayain ako. Sana ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa'yo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na anak. Hindi ako maaari magpakasal sa'yo sapagkat ibubunyag niya ang lingkod na yan. Matutuklasan na naging katasilan ng aking ina at masisira ang dangan ng iyong ina. Ang ibig mong mangyari? Nadilim ang hinaharap. Tumakas na ako marinig. Nauna na yung dala. Alam mo. Garita! Ayun sila! Hindi tayo guys! Wala na ba sila? Natakot ka, no? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Nandito ako para masaksihan ng kasal mo. Masakit ka naman ba, anak? Bakit namumutla ka? Baka naman tiwala sa akin na inaama mo. Sabihin mo sa akin kung ano nangyayari sa'yo. Tulungan niyo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal. Noong nabubuhay si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Hamak na nakakahigit si Linares kay. Maaari ako magpakasal kanino mang nung nabubuhay si Crisostomo. Wala namang gusto ang aking ama kundi ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayon patay na siya, wala sino man tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo na lamang ang aking pagpipilian. Tawad, hindi ko sinasadya ang kalungkutan mong ito. Ibig ko lang magbigyan ka ng mabuting kinabukasan ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Huwag mong hayaang ako'y malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging isang madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko. Buhay na misteryo na nakakundi sa mga pader ng kumpento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan, pati ng kaligayahan mo. Piling ka ng iba pa. Mahalin ng binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumpento. Teka lang po, Inay! Pakinggan mo ako! Inay! Inay! Ano nangyari sa'yo, Inay?
Sino ang babaeng yan? Siya po yung aking ina. Sugutan ako at mga dadalawang araw na akong hindi nakakakain man lang. At sa aking palagay, malapit na rin ako mamatay. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. At kung walang dumating na sino man, ay hukayin mo ang mga ginto na aking ibinaon. Ariin mo ang mga ito at gamitin sa iyong pag-aaral. Mamamatay ako hindi man lamang nasisilayan ng ningning na mukhang liwayway ng ating bayan. At kayong mapapalad na makakakita, batiin niyo ito at huwag kalilimutan ng mga taong namatay at nalugmok sa dilim.
Dasal ka na sa lahat ng santo, Padre.